Tama County siyam-siyam isa sa ng emergency. Katatanggap ko lang ng tawag sa hipag ko may tao daw sa bahay. Tumawag si Aaron Cooper sa siyam na isang matapos makatanggap ng tawag mula sa hipag niyang si Karina Cooper. Ito ang unang siyam na isang call. Hoy, McCaffrey siyam isa-isa. McCaffrey siyam isa-isa. Halos sabay, magdidivinin nabay may tawag sa siyam na isang na ginawa mula sa pinangyarihan ng isa sa mga bata. At pagkatapos ay si Karina ang sumagot sa telepono. May dugo sa buong katawan niya. Hindi pa sumisikat ang araw, isang lokal na magsasaka ang binaril at napatay sa kanyang bahay. Isa ba itong random na mamamaril na malaya pa o may personal na galit ang gumawa nito? Ang sagot ay labis na nakakagulat na sisira sa isang pamilya at sa buong bayan. Nasa telepono pa rin siya kaya maririnig mo siyang dumating. Habang papalapit siya sa bahay, maririnig mo na ang sigaw ni Karina. Habang pumapasok siya sa pinto, lalo pa itong lumalakas. What the f***? My brother's dead. Ano ang pangalan niya? Ryan Cooper. Pumasok si Aaron Cooper sa isang talagang nakakatakot na eksena. Nakikita mo si Ryan Cooper na duguan, nakahiga sa recliner at nakababa ang damit. At ang pinaka nakakabahala sa lahat ay makita si Karina na nakasiksik. Alam mo yun, kay Ryan, nakaupo sa kanyang bangkay sa kanyang kandungan. Parang hinahaplos niya ang mukha ni Ryan, lalo na sa parte ng may tama ng bala. Kaya, sa madaling salita, pinapahiran niya ng dugo ni Ryan Cooper ang kanyang mukha. Pagharap niya, tanging mga mata lang niya ang kita. Duguan ng buhok at mukha niya parang galing sa Halloween. Simula pa lang ito, sa tingin ko ang nangyaring pagpatay sa Tama County ay hindi pangkaraniwan or madalas makita. Rural na komunidad ito sa Iowa. Kapag naiisip mo ang Midwest, ganun talaga mga taniman ng mais at tuwid na kalsada. Walang masyadong nangyayari. Talagang malaking gulat na may nangyaring ganito sa Tama County, lalo na kung sino si Ryan Cooper. Si Ryan ay isa sa pinakamabait na lalaking makikilala mo. Iiwan niya ang lahat ng ginagawa niya. Kung kailangan mo ng tulong, alam mo yon, kung may emergency ka at kailangan mo ng tulong sa kahit ano, andyan agad siya. Magkasamang nagbubungkal ng lupa sina Ryan at Aaron Cooper. Malaki ang operasyon sa pagsasaka ng kanyang ama. Typical na pamilyang taga-Iowa ang mga Cooper. Ang mga bata ay atleta, si Brian ay magsasaka, at si Karina ay nagugupit ng buhok. Lahat ay mukhang normal, talagang normal. Ganito kasi, hindi normal ang umagang ito. Opisina ng sheriff, anong nangyayari? Ang kapatid ko ay kakalabas lang. Tulungan mo ako, tulong. Ako, pakiusap. Ma'am, tulungan mo ako, ma'am. Halika, kausapin mo ako. Pakiusap, ma'am. Tumigil ka. Halika, kausapin mo ako. Tumigil ka. Tigil. Mahirap panoorin ang body camera footage dahil nandoon ang mga bata at kitang-kita nila ang lagay ng kanilang ama. Siya ay nasa likuran, patuloy na sumisigaw at nagwawala na maiintindihan naman sa ganitong sitwasyon. Halika, kausapin mo ako.
Paparating na po sila, ma'am. Ano pong nangyari? Hindi ko alam. Hindi ko alam, tinapay. Sumama ka sa akin. Tulungan mo si nanay, tulungan mo rin ako. Pwede ka bang manatili dito para sa akin? Mga lalaki? Minsan, inalis siya sa bahay at nasa labas na siya. Sa gitna ng patuloy na hysterics, no, sinubukan ng mga miyembro ng kapulisan na kausapin siya. Sinubukan lang nilang makuha ang pangunahing detalye ng nangyari. Karina, sabihin mo kung anong nangyari. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Akala ko may nahulog. Ang impormasyong ibinigay niya ay nasa isang bahagi ng gabi, siya ay natutulog. Madalas matulog si Ryan sa reclining chair niya. May narinig siyang tunog na parang may bumagsak. Kaya bumangon siya mula sa kanyang kwarto na nasa unang palapag, hindi kalayuan sa kinaroroonan ng sala. Baka yung akala mong bumagsak, putok pala ng baril. Sige. Totoo ba? Malakas ba? Sige, sige. Tapos anong nangyari? Hindi ko alam, hindi. Sumilip ako sa sala, tapos pumunta ako sa kusina. Sige. Sandali niyang sumilip sa sala na yon. Akala niya natutulog si Ryan dahil patay ang mga ilaw. Pagkatapos sumilip siya sa bintana ng kusina. Wala siyang napansin, narinig o nakitang kakaiba na umaalis sa bahay. Pagpasok niya sa sala, sinabi niyang medyo galit siya kay Ryan dahil di ito bumangon para tingnan ang ingay tulad ng dati. Humihinga siya, umuungol. Bukas ko ng ilaw, nakita ko ang... Bukas mo ng ilaw at nakita mo siya. Iwawiga! At doon mo siya nakita. Everywhere. Sige. Pero hindi mo nakita, hindi mo narinig o nakita ang kahit sino pa. At doon niya natuklasan na siya ay binaril. May tao dito, narito talaga. Ay, Sasuke! I'm not hearing you, my kid. Hindi ako makahinga. Ang unang usapan ay, alam mo na, may estrangherong pumasok, may estrangherong gumawa nito, may sumira ng bahay. Bakit? Ibig kong sabihin, ang tanong ay bakit gagawin ito ng isang tao? Ang ebidensya mula sa krimen ay di nasasagot ang tanong na yon pero nagbubukas ng iba pang tanong. Walang nahanap na sandata sa krimen. Isang 22 kalibreng shell casing ang natagpuan sa sahig. Natukoy sa pamamagitan ng autopsy na si Ryan Cooper ay nagtamo ng 2 tama ng bala sa muka. May nawawalang shell casing. Tinatago ba ng bumaril kay Ryan ang ebidensya? Kung may malayang mamamatay tao, kailan sila muling aatake? Dinala ng mga detective si Karina Cooper sa istasyon at baka pagkalmado na siya, maipaliwanag niya ang nangyari. Nung binuksan mo ang ilaw, ano ang una mong nakita? Yun, parang ganito lang siya. Sige. Tapos nilapitan ko siya at inilagay ko lang ang dugo nila kahit saan. Kaya sinabi mo baka may tao sa bahay. Yun ang akala ko. May narinig ka pa bang ibang ingay maliban sa tunog na gumising sa'yo? Wala. Sumilip ako sa bintana pero wala akong nakita. Walang narinig na parang pagsara ng pinto sa harap or may tumatakbo pababa ng mesa mo o pababa ng hagdan o kahit anong ganun. Hindi ako. Para sa pulis, walang saysay. Si Karina Cooper ay kumbinsido sa magnanakaw pero walang ebidensya ang mga sinabi niya. Dati may mga camera sa bahay pero walang naka-on. Iniisip ko na may iba pang tao sa bahay.
Tinitingnan ko lang bakit. Nasaan sila noon at bakit di sila nasaktan? Ang panganay kong si Cade ay madalas matulog kasama si Ryan Cooper sa sala, si Cade sa sofa at si Ryan sa reclining chair. Ilang araw bago yon inilipat na siya pabalik ni Karina Cooper sa kanyang kwarto sa itaas, kaya wala si Cade sa daanan at nasa itaas siya. Ang mas batang mga bata ay natutulog sa kwarto ni Karina. Isa sa mga tanong ay nasa ng aso nila. Ito ay isang 100,000 Rottweiler na sobrang agresibo, sabi niya. Ang aso ay nasa loob ng bahay. Hindi ko alam kung may tao na kayang pumasok ng palihim sa bahay at barilin ang isang tao at hindi man lang marinig o mapansin ng aso o tumayo o magbigay ng babala tungkol dito. Maaring nagkamali si Karina at iba talaga ang nangyari. Walang kakaiba sa kilos ni Ryan kahapon. Talagang normal lang, baby. Paano nitong mga nakaraang araw o linggo? May napansin ka bang kakaiba sa kanya, sa inyo, o kahit ano na ganon? Hindi naman mas maganda kaysa dati, pero ngayon tumatanda na ang mga bata kaya parang nakakahinga na ulit kami. Hindi sa pagiging personal ha. Pero ulitin ko, Kailangan lang talaga nating itanong ang mga bagay na to. Subukan lang nating maintindihan ang sitwasyon. Walang kahit anong uri ng relasyon sa labas. Wala sa kanya o sa'yo. Nagtatanong lang ako kung may pumasok at may ginawa sa kanya. Iniisip ko ulit parang galit na kasintahan o ganong bagay. parang typical na mag-asawa, may tampuhan minsan pero nakatuon sa pamilya, pagpapalaki ng anak at trabaho sa sakahan. Araw-araw simpleng pamumuhay lang, walang bago. May kilala ka bang may dahilan para saktan siya? Nagkaroon ba siya ng problema sa kahit sino? Hindi, imposible. Hindi siya nananakit ng kahit sino. Sige. Pareho tayong minamahal. Sige. Palagi lang siyang nagtatrabaho at umuwi sa bahay. Lahat ng tao, pare-pareho ang sinasabi. Si Ryan ay walang kaaway, isa siya sa pinakamabait na tao, titigil siya sa kahit anong ginagawa niya para lang tumulong sa kahit sino. Hindi sila makapaniwala na may gagawa nito sa kanya. Nakatanggap ng tip ang mga detective mula kay Aaron Cooper, kapatid ni Ryan, na nagbigay ng ibang pananaw sa kwento. Nagbahagi si Aaron Cooper ng impormasyon tungkol kay Houston Dunker na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan sa kanilang grupo. Kaya kinausap ng mga autoridad si Karina tungkol dito. Kumusta ang relasyon mo kay Houston? Dunker? Oh. Kaibigan ko. Kaunti lang ang impormasyon na alam tungkol kay Houston Dunker. Manggagawa siya sa bukid, galing din sa pamilyang magsasaka at may ilang lupang sakahan. Mas bata siyang lalaki, siguro nasa 20-S noon. At magiging prank ako sa'yo at diretsahan kitang kakausapin. Ang tanging dahilan kung bakit kami nagtatanong ay dahil nabanggit ni Aaron na baka may nakita si Ryan sa iyong Snapchat. Hindi naman na yun ay si Houston, pero baka may kinalaman sa iyong Snapchat. Nung isang taglagas may Snapchat na hindi para sa akin. Sige, ikwento mo sa akin. Si Ryan dapat ang nakakita at nagsabi sa akin nun, hindi ako. May kinalaman ito sa isang babaeng may asawa at hubot-hubad. Nakita raw niya itong hubad o parang ganon. Okay? Nakita yun ni Ryan. Hinarap niya ako. Hinarap ko si Houston. Magkaibigan kami sa Snapchat at tapos na. At nanumpa siya sa harap namin na hindi talaga iyon para sa akin at doon na natapos ang lahat. Nakita ka na ba ni Houston na hubad? Diyos ko, hindi. Sige. 22 taong gulang siya. Hindi. Iba-iba talaga ang gusto ng bawat isa. Ako lang to tanga sa maliit na bayan at chismis nila. Hindi. Sige. Pumunta ako para makita siya. Sige, binantayan ko ang mga anak niya ng ilang beses nung hindi dumating ang yaya niya. Sige. Diyos ko. Pwede nating sabihin na walang nangyayari sa pagitan ninyong dalawa. Talagang wala. Nagpanic siya at pilit minamaliit ang nangyari. Kunwari excited pa siya habang ginagawa yon. Sumigaw siya ng pangalan niya tapos sabi niya bata lang siya. At parang nagulat talaga siya na binabanggit pa namin ang pangalan niya. Panahon na para tawagin si Houston. Dunker, tingnan natin ang opinion niya.
Didiretsuhin ko na si Ryan Cooper ay namatay sa isa sa mga una. Hindi ko alam. Sa simula pa lang, may nagsabing may relasyon si Karina kay Houston. Kaya ka nandito. Sige. Oh? Kailangan ko lang ayusin ang ilang bagay kasama ka. Ayos lang. Ang kumakalat na chismis ay si Ryan, ikaw at si Karina ay nag-Snapchat. Nangyari ba talaga yun? Siguro nung Oktubre o Nobyembre nagsimula ang chat, doon din nagsimula ang pagkakaibigan. Hindi pa kita kilala, mga 10 minuto pa lang kitang nakakausap. Oh, Pero may reputation ka na magaling ka pagdating sa mga babae, di ba? Kung niloloko mo siya or kung ano man. Hindi naman ibig sabihin na mamamatay tao ka na or kung ano pa man, di ba? Hindi ka naman nagkasala ng iba kundi nagkaroon ka lang ng relasyon sa kanya. di ba? Ganito na lang, gagawin kong simple. Halimbawa, ako at si Karina. Ang mahirap sa lahat ng chismis na yan ay literal na nakaupo lang ako doon. Parang masasabi kong isang baklang matalik na kaibigan. Inilarawan niya ang sarili niya na parang baklang matalik na kaibigan kay Karina. Ibig sabihin, platonic lang ang relasyon nila at wala silang romantic na ugnayan sa isa't isa sa kahit anong bagay na hindi mo inaasahan. Si Houston Danker ay talagang hindi bakla. Alam mo naman kung paano magchismisan ng mga tao sa maliit na bayan. Alam mo, nasa bahay ni Karina ang mga anak ni Houston. Lagi silang magkasama. At pagkatapos, at siguro doon na nga nainis si Ryan. Alam mo, pinahahalagahan ko na agad kang pumunta dito. May mga bagong chismis kaming kailangan tuklasin ngayon. Oo, Kaya isa ka lang sa kanila. naintindihan ko yan. Huwag kang masyadong magpaka-special. May hinala ang pulis kay Houston Danker pero kulang ang ebidensya. Kaya muling tinanong si Karina Cooper ng mas mahihirap na tanong. At doon nagsimula ang putukan. Hindi ko kailanman gagawin yun. Nabigla ako. Alam ko lang na nabaril siya, kaya ako ang bumaril. Sa palagay ko, permanenteng solusyon ito sa pansamantalang problema. Kahit ano pang issue niyo ng asawa mo, okay? Walang mga issue. Walang mga issue dahil natutulog ang asawa ko sa upuan sa sala. Hindi ko yun sinabi dahil sa chismis nung taglagas na natutulog daw ako sa bata na itinanggi niya at humingi siya ng sorry sa akin. Kailanman hindi namin nabanggit ang pag-alis o pinagdudahan ng aming kasal, mga anak o pamilya. May mga plano kami. Sa ikalawang interview ng pulisya kay Karina Cooper, halata ang pagtama nila sa sensitibong issue. Karina, makinig ka. Hindi ka namin sinisigawan. Inakusahan niyo akong pumatay sa asawa ko. Karina, ikaw lang at ang 3 bata ang nasa bahay na yon. Paano mo nasabi yan? Hindi ko naman alam magpaputok ng baril. Sige. Sige, bakit? Bakit ka may permit para magdala ng baril? Marunong ka bang magbaril? Gusto ko ng abogado at umalis na. Hindi ko binaril ang asawa ko. Ito'y kabaliwan. Alis na ako. Paano ako aalis? Tumayo lang siya at umalis tapos tumakbo siya papalampas sa aming lahat sa mga opisina namin at lumabas ng pinto. Papayagan nila siyang umalis. Wala siyang inamin. Sa puntong ito, iniisip ng pulis na posibleng si Karina Cooper ang pumatay, lalo na dahil sa chismis ng kanyang relasyon. Pero hindi nila maisakto iyon sa reputation niya sa Trayer kung saan nagtayo siya ng negosyo at pamilya. Palakaibigan siya. Isa talaga siyang leader kapag may nangyayari. Siya ang unang nag-oorganisa ng kahit ano. Alam mo yon kung kailangan ng isang benepisyo or fundraising, siya agad ang gumagawa ng paraan. Si Karina Cooper ay isang tao na talagang may lahat ng bagay. Ibig kong sabihin, meron siyang kahangahangang asawa na ayon sa lahat ay tahimik, mabait, masipag at tapat. Meron siyang 3 magagandang anak at 1 anak sa unang asawa ng kanyang asawa. Nakatira siya sa magandang ari-arian sa rural na lugar. May negosyo siya, miyembro siya ng komunidad na maraming kaibigan, at meron siyang maganda at suportadong pamilya. Sa tingin ko maraming tao ang matibay ang paniniwala na imposibleng magawa ni Karina ang ganitong bagay at talagang walang paraan na magagawa niya ito. Pero kailangan talagang magsagawa ng masusing investigasyon ng mga detective dito. Kaya nagsimula silang maghukay ng mas malalim. Tinignan mo ang motibo gaya ng klasikong motibo na pera.
Ano ang kalagayang pinansyal? Ang natuklasan nila ay hindi naman masyadong matagumpay ang negosyo ni Karina Cooper, kaya napansin ng mga pulis na kailangan niya ng pera. May insurance policy ba at sinuri nila ito? At tama nga, mahigit kalahating $1,000,000 ang halaga nito na siya ang benepisyaryo. Sinubukan niyang kolektahin at naging matagumpay siya. Mas gusto niya ng marangyang buhay kaysa sa lumang bahay sa bukid, kaya nais niyang magpatayo ng bago at magkaroon ng magagandang gamit. Mas focus si Ryan sa pag-invest sa pagsasaka. Mukhang plano nilang patayin si Ryan, kunin ang pera, at magsimula ng bagong buhay kasama si Houston Dunker. Pagkatapos mamatay si Ryan, naghiwalay sila. Hindi rin krimen ang pagkuha ng life insurance. Walang murder weapon or ibang suspect kaya dead end ang kaso para sa mga pulis. Wala talagang matibay na ebidensya na magpapatibay sa pag-aresto o magtuturo sa kahit kanino, parang lalo lang itong lumalayo at nawawala. Umabot kami ng 1 taon, tapos 2 taon na lang, unti-unting nawala ang kaso. Kabado ang mga tao at nagtatanong kung paano at bakit nangyari ito sa Tama County. Paano walang agad na huli sa ganitong kalaking krimen? Pagkalipas ng mahigit 2 taon, nagsawa si Detective Killian at nagpasya siyang lumapit kay Attorney General ng Iowa, Brenna Bird. Malaki niyang advocacy ng Iowa cold cases. Kaya nagkaroon ako ng pag-uusap sa kanya at sinabi niya, gusto naming tulungan ka sa kasong ito. At magkakaroon ka ng bagong abogado na itatalaga sa kasong ito. Si Fiscal Mike Ringel ang bagong abogado na muling nagsimula ng kaso at malaking tulong dito ang mga bagong teknolohiya. Isa sa mga dahilan kung bakit ito tumagal ay alam naming nakuha namin ang mga cellphone ng 2 taong ito. Merong isang software na wala pa kami noon para mabuksan ang Snapchat sa panahong iyon. Wala pa ang teknolohiyang iyon noong 2021 pero nang na-extract ang mga cellphone noong 2024 meron na. Mas malalim na itong nakapasok sa mga firewall. Ipinakita ng mga mensahe sa Snapchat ang seryoso at matagal ng relasyon. Pinaka-nakabahala noong gabing iyon ang komunikasyon bandang 3:30 sa pagitan ng magkabilang panig. Malinaw na pinag-uusapan nila ang pagpatay kay Ryan Cooper. Nung panahong iyon, tinangka nilang burahin ang mga mensahe pero naibalik pa rin ang mga ito. Malinaw na ipinapakita ng ebidensya na sina Houston Dunker at Karina Cooper ay talagang nagtutulungan para patayin si Ryan Cooper. Wala pa kaming murder weapon noon pero tiyak na matibay na ebidensya yon. Sa wakas, matapos ang halos 3 taon, handa na ang mga detective na kumilos. Hindi ko malilimutan ang araw na inaresto ko si Karina. Isa iyon sa mga pinakamasayang araw ko sa pagtatrabaho dito sa opisina ng sheriff at parang itinago ko pa ang warrant ng pag-aresto sa likod ko. Talagang nag-aatubili siyang lumapit sa bangketa at tinanong kung tungkol ba ito sa asawa niya at sinabi ko, tungkol nga ito doon. Inaaresto kita para sa kasong pagpatay sa unang antas. Houston, in-interview ulit si Dunker matapos makatanggap ng impormasyon ang pulis mula sa Snapchat messages. Nang ipakita sa kanya ang mga ito, inamin niya ang krimen at inaresto siya sa kasong unang antas ng pagpatay. At may isa pang mahalagang pisikal na ebidensya na lumitaw. Isang kalibreng .22 na rifle ang ginamit para barilin si Ryan Cooper sa mukha ng 2 beses. Natagpuan nila ang rifle matapos itong makuha ng isa sa mga katrabaho ni Houston, kaya kalaunan ay isinuko ng katrabahong iyon ang mga baril sa pulisya. Ginamit ng mga abogado ang sumunod na taon sa paghahanda para sa 2 paglilitis, unang lilitisin si Karina Cooper. Kay Karina Cooper, isa sa aming kinatatakutan ay ang kasuklam-suklam na likas ng krimen. Magkakaroon kaya ng hirap ang mga hurado na maintindihan na may taong kayang gumawa ng ganitong bagay? At dahil dito ay baka hindi nila paniwalaan ang na pinatunayan ng ebidensya na siya nga ang gumawa nito? Bago tayo bumalik, gumagamit kami sa Law and Crime ng isang bagay para magsaliksik ng background ng mga tao sa mga kwentong ito, pati na sa kasong ito.
Kailangan kong sabihin maganda itong mapagkukunan para sa'yo. Ang Truth Finder ay nagbibigay ng information tungkol sa address at kasaysayan ng criminal gamit lang ang pangalan. At gusto ko lang sabihin na makakatulong ito para magkaroon ka ng kapanatagan ng loob. Ang Truth Finder ay isa sa pinakamalalaking serbisyo ng paghahanap ng pampublikong record sa Estados Unidos. At sa pamamagitan ng bayad na subscription, maaari kang magkaroon ng access sa walang limitasyong ulat tungkol sa halos kahit sino. Kabilang dito ang paghanap ng rehistradong sex offender sa lugar ninyo, kaya maging alerto at ligtas. Suriin ang pampublikong record sa Truth Finder now sa truthfinder.com/lcprimecrime. Humihinga ba siya? No ifs, ands, or buts. Those words said by them. At free time, the knowledge which you make for equal one. Humihinga ba siya? Household will be like them. Get that out. Binuksan ng prosecution ang paglilitis kay Cooper ng matindi. May ebidensya na sangkot ang dalawa sa plano ng pagpatay sa isang asawa. Siya ba? Posible ba yun? Posible ba? Tulong. Ipinapaabot po namin sa inyo mga ginang at ginoo na ang ebidensya sa kasong ito ay magpapatunay ng lampas sa pagdududa na siya ay nagkasala at hihilingin naming ibalik ninyo ang hatol na iyon. Sa tingin ko ayon sa depensa, si Houston Dunker ang gumawa ng krimen, hindi si Karina Cooper. Si Houston Dunker ang pumatay kay Ryan Cooper. Binaril ni Houston Dunker sa mukha si Ryan Cooper. Si Houston Dunker ang nagudyok, si Karina Houston Dunker ang nagmanipula. Inakit ni Karina Houston Dunker, pinaniwala ni Karina Houston Dunker si Karina na nabubuhay siya sa isang pantasya. And pagkatapos naging totoo na ito. Pagkatapos lubos siyang nalubog. Hindi niya ginusto na mamatay ang kanyang asawa. Pakiusap, manatiling bukas ang isipan habang pinakikinggan ang ebidensya. Huwag magmadali humatol. Sa huli hiling naming ideklarang siya'y walang sala. Sa simula pa lang, agad sumisid ang taga-usig sa digital na ebidensya, hindi lang sa mga nakakasirang Snapchat. May natanggap ka bang elektronikong kagamitan na konektado sa kasong ito para suriin? Oo, natanggap ko. Anong impormasyon ang kailangan mo, lalo na't mukhang 2 tao ang sangkot? Natagpuan ng mga text message, health data at Snapchat search history. Nakita sa telepono ni Houston Dunker ang mga Google search. Pwede mo bang daanan ng ilang resulta na nahanap mo? Oo, paano pumatay ng tao gamit ang antifreeze, pinakamabisang paraan para pumatay ng tao nang walang makakaalam kung sino ang gumawa nito. Paano mag-save ng snaps nang hindi nila nalalaman? Iniwan niya ang digital bakas at ang Google search niya ay paano makalusot sa pagpatay, paano pumatay ng tao, at saan pumupunta ang mga mamamatay tao sa Iowa. Ang black market, saan ako makakakuha ng cyanide? Yan ang nakakagulat at malamig na katotohanan. Meron kang masakit na testimonya tungkol sa mga Cooper at kanilang pagsasama mula sa mga nakakakilala sa biktima at akusado. Paano mo nalaman, Ryan? Nagsimula tayong magsaka ng magkasama. Paano mo ilarawan ang relasyon ninyo? Siya ang aking pinakamatalik na kaibigan. Sapat nang sabihin na napakahirap para sa iyo na magpatotoo dito ngayon. Oh. Dahil ba ito sa relasyon mo kina Ryan at Karina Cooper? Tama ba? Mari mo bang ikwento ng maikli kung ano ang naging relasyon mo kay Karina Cooper? Maganda ang naging relasyon namin. Para ko na siyang kapatid. Magiging suplada ba si Karina kay Ryan Cooper? Minsan nagagalit siya at napipikon sa kanya. Oo. Naalala mo ba ang ilang pagbabanta na ginawa niya habang nandoon ka? Minsan sa normal na relasyon sinasabi niyang ayoko na sa'yo, sana mamatay ka na. Malaking bagay talaga nung nasa shop kami at sinabi niyang pwede kitang barilin sa muka na sobrang nakakagulat. Nakita o narinig mo ba siyang nagbanta kay Ryan? Oo, nakita ko. Ilang beses?
Sa totoo lang, ang pinakatumatak sa isip ko ay yung gabing sumigaw siya sa kanya at sinabi niyang galit siya sa kanya at babarilin niya ito sa mukha. Parang, si Karina nagiging Karen na naman na madalas sabihin tungkol sa kanya at tinatawag siyang Karen ng lahat kapag nagkakaganon siya. Sa katunayan, binaril siya sa mukha ng 2 beses kaya ang akala mong simpleng pahayag ay naging mas mahalaga at nakakatakot. Hindi maganda ang lagay ni Karina Cooper kaya nagdesisyon siyang magsalita at tumayo sa witness stand para sa sarili niya. Paano mo ilalarawan ang relasyon mo kay Ryan? Sa tingin mo ba maganda or masama ito? Sa pangkalahatan, masasabi kong maganda at normal ito. May ebidensya kaming may ilang laruan kayo sa property. Ano-anong laruan ang meron kayo? Depende yun sa tao. Pero kami ni Ryan, pareho kaming dumaan sa mga panahon na 1 taon gusto naming mag-camping, kaya nag-camping kami ng matagal, bumili kami ng ilang iba't ibang camper. Pagkatapos, nagkaroon siya ng face sa motorsiklo at bumili at nag-ayos ng isa. Pagkatapos, nag-golf kami sa sumunod na taon, kaya palagi kaming gumagamit ng iba't ibang laruan at libangan. Pakiramdam ko nung tinatanong ng depensa si Karina, talagang natulungan niya ang sarili niya. Lumitaw siya bilang normal na tao bago ang Hunyo 18, 2021. Si Karina, isang ina ng 3, nagugupit ng buhok, nakikipagkwentuhan sa paligsahan, naggo-golf at nagka-camping. May mga kaibigan ka bang tumalikod sa'yo dahil sa asal mo paglasing bago namatay si Ryan? Hindi, gumawa pa nga sila ng t-shirt tuwing labas namin na may biro kay Karen. Naging biruan na lang iyon. Hindi ako magaling uminom ng alak. At oo, minsan nagiging maingay or mataray ako, depende sa sitwasyon. Pero parang biro lang naman talaga yon para sa kanila. Pagkatapos naging seryoso na ang mga tanong. Gusto rin naming pag-usapan ang tungkol sa relasyon mo kay Houston. Umabot ba ito sa puntong naging pisikal na? Nagkaroon ng physical na encounter. Oo, yun ang huling beses ko siyang ginupitan ng buhok, nagtalik kami. Pagkatapos nito, tumigil ka nang gupitan siya ng buhok. Ano ang dahilan? Bakit ka tumigil sa paggupit ng kanyang buhok? Isang online na pantasya lang at nang naging totoo na ito sa personal, nandidiri ako at natakot na baka mawala ang asawa ko. Nang tumayo siya sa witness stand para magpatotoo sa direct, kalmado siya. Kaya ang layunin ko ay siguraduhin na kapag sinimulan ko na ang cross-examination, hindi ko siya hahayaang kontrolin ang kwento. Sinabi mong mahal mo si Ryan Cooper? Oo. Mahal mo siya? Oo. Nagkaroon ka ng kasintahan? Yan ang tawag mo sa kanya. Oo. Ano ang tawag mo sa kanya? Tinawag ko siyang online. Hindi angkop na relasyon. Ang diskarte namin ay magingay, ipakita sa kanya ang mga bagay na hindi niya maikakaila. Pagkatapos noon, sinimulan ko siyang harapin gamit ang mga Snapchat message na binura niya, ipinakita ko ito sa Paramount at pinabasa ko sa kanya ang mga mensaheng iyon sa harap ng hurado. Hindi mo itinanggi. Ikaw ang unang nag-text noong Marso 8, 2021. Gusto ni Cable na bumalik sa wrestling. Mahal niya ito. Kakatalo lang sa kanya sa isang torneo at natatakot na siyang lumaban ngayon. Alam mo ba, sinabi nang nagbigay ng tamod pagkatalo niya, sabi lang niya, nangyayari talaga yan. Yung taong tinawag mo lang na tagapagbigay ng tamod. Asawa mo yon. Si Ryan Cooper na sinabing mahal mo sa harap ng hurado. Ganon mo ipinakita ang pagmamahal mo kay Ryan Cooper, tama ba? Sa tingin ko, lahat naman tayo ay tinatawag ng kung ano-anong pangalan ng mga mahal natin. Minsan. Pakiramdam ko, ang yabang ni Karina ang nagtulak sa kanya na magtestigo, katulad ng akala niya na makakalusot siya sa pagpatay. Akala niya kaya niyang makalusot dito sa pamamagitan ng pagsasalita, na kaya niyang ipaliwanag ang mga ginawa at inasal niya. Ang ika-17,
ng Hunyo 1019. Isang araw matapos patay na si Ryan Cooper. Kachat mo si Houston Dunker, tama? Tama, nakita mo ako na naka-underwear lang kaninang umaga pero hindi pa kita nakikita. Nakita mo siya na naka-underwear lang nung umagang yon. May Snapchat siya nun, oh. Ito ay mga maliliit na dahilan ng pagiging upset niya na nagbago sa ugali niya at naging parang Karen na sobrang inis habang nasa witness stand siya. Tapos, sabi niya, naalala mo yung mga bala na yon? Tandaan mo yan, walang palusot o pero. Yun ang sinabi niya. Hindi ka mangmang kapag sinabi niyang tandaan ang mga bala, alam mo kung ano ang mga iyon. Dahil sabi mo, siguradong 100%. Kaya mong basahin ang nasa harap mo. Nakasulat dito, go. Kaya sasabihin mo sa kanya, go. Hindi yan ang sinabi ko sa kanya. Ang sinasabi mo. Yan ang nakasulat dito. Ayon sa depensa, hindi kumpleto ang mensahe. Sabi ni Karina Cooper, ang ipinadala niya kay Houston Dunker ay matulog ka na. Ngayon matapos mong sabihin go, tinawagan mo ang pulis dahil patay na ang asawa mo. 4:30 ng umaga, tumawag ako sa Siyam na isang dahil patay na ang asawa ko. Lumabas yung tungkol sa Snapchat tapos sabi ng lahat tapos na. And pagkatapos ay oras na para sa closing arguments at nagsimula ito sa prosecution. Houston Buyer. Pinatay si Ryan Cooper. Siya ay isang mukha. Narinig ang tungkol sa... Parehong bahay. Galit ako sa'yo. Sana patay ka na lang. Kaya kitang barilin sa mukha. Ryan Cooper. 2 beses binaril sa mukha. Ginamit ng prosecution ang sariling salita ni Karina Cooper laban sa kanya. Siya ay nagkasala ng murder sa unang grado, lampas sa makatwirang pagdududa. Nagkasala siya dahil siya ang bumaril. Itinatag ni Snaps na ang sarili niyang mga pahayag. Itinatag na hinihiling naming ideklara ninyong siya ay nagkasala. Walang intensyon si Karina na patayin ang asawa niya. Talagang naging pabaya siya sa kanyang mga kilos at ang pakikipag-usap kay Houston at hindi niya ito pinutol, pati na ang lahat ng mga pag-uusap na yon ay talagang pabaya. Pero wala talaga siyang intensyon na patayin siya o na mauwi ito sa pagkamatay niya. Hindi rin naman talaga niya balak iwanan siya. Nakakatanggap siya ng atensyon mula sa isang gago sa Snapchat, gusto niya ito, at nabubuhay siya sa pantasya hanggang gawin niya ito. Maaring tanga siya sa relasyon niya kay Houston, pero hindi siya sumali sa pagpatay sa asawa niya. Pakiusap, pag-isipan mo itong mabuti. Ideklarang walang sala siya? At sasabihin ko sa'yo, hindi naman talaga kailangang mag-isip ng matagal ang hurado. Nag-usap lang sila ng mahigit 3 oras bago bumalik na may hatol. Pwede bang tumayo ang abogado at partido? Sige, may formal na akong hatol. Kami ang hurado ay nahanap si Karina Cooper. Guilty sa unang antas ng pagpatay, 11 ng Hulyo 2025. Hindi ako nagulat nung huling araw nang gumugol lang ng 3 oras ang hurado at bumalik na may hatol na guilty. Sa oras ng mga pahayag ng epekto sa biktima, nagsalita si Heather Cooper, asawa ni Aaron, kapatid ni Ryan at tumawag sa Siyam na isang. Nakita ko ang aking asawa na nabubuhay sa takot. Sa mga unang gabi, hindi siya makatulog sa aming bahay at ang hindi nakikitang panganib ay nag-iwan ng mga nakakatakot na imahe sa kanyang isipan. Hindi ko makakalimutan ang takot sa mukha ng mga bata. Umagang iyon, niyakap ko sila ng mahigpit bilang tita habang nasa sasakyan. Puro pagmamahal at takot ang bumalot sa buhay namin.
Ang araw na yon ang nagbago sa amin, ngunit hindi ako handa para rito. Nung tumira sila sa amin, kailangan laging sarado ang pinto dahil ayaw nila ng gabi. Hanggang ngayon, dala pa rin namin ito. Nawala na ang parehong magulang nila, pero sina Aaron at Heather binibigyan nila ng buhay ang mga bata na siguradong magiging puno ng mga ala-ala. Namumuhay sila ng pinakamagandang buhay na kaya nilang maranasan sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila. Si Ryan ang bunso kong kapatid at 10 taon ang agwat namin mula nang matutong maglakad siya. Nagwawala siya, naglalaro-laro, suot ang kanyang cowboy boots at nagkukunwaring nagbubukid sa sahig ng sala. Siguradong magiging magsasaka ang bata na yon. Hindi lang siya magsasaka, nais din niyang maging ama. Walang ibang bagay na mas nakakapagpasaya at nakakapagpalaki ng kanyang pagmamalaki kaysa sa pagkakaroon ng sarili niyang pamilya. Noong Hunyo 18, 2021 nawala lahat ito kay Ryan at si Ryan ay nawala rin. Si Ryan ay pinatay ng mamamatay taong ito at kami namang naiwan ay habang buhay nang wala si Ryan. Ngayon, si Binibining Cooper ay hinatulan ng habambuhay na kulong na walang parol. Sa Iowa, may habambuhay na kulong para sa unang antas ng pagpatay. Walang pagkakataon para sa parol. Habambuhay na makukulong si Brenna Cooper. Nagpapasalamat ako na magkakaroon ng katahimikan ang pamilya ni Ryan gaya ng sabi ni Michelle. Parang hinatulan din kami ng habang buhay na sentensya. Nang wala si Ryan. Houston, si Danker ay nakatakdang litisin ngunit sa huli gumawa siya ng kakaibang desisyon. Umamin si Houston sa first-degree murder. Di ko inasahan yun, mukhang nakita ni Houston ang nangyari. Nahatulan ng hurado si Karina na nagkasala matapos ang 3 oras ng deliberation at napagtanto nilang hindi rin ito makakabuti sa kanya. Hindi ko inakala na aamin sa first-degree murder kung alam nilang iyon lang ang sentensya. Habang buhay na kulong na walang parol. Sabi ni Ginoong Danker, magsasalita siya hanggang sa natitirang bahagi ng kanyang natural na buhay nang walang posibilidad ng parole. Hindi ko iniisip na magiging katulad pa rin si Truer. Isa sa pinakamabait, pinakapalakaibigan, masipag at mahabagin na lalaki ang nawala sa amin dahil sa makasariling dahilan, pera at isang relasyon. Si Ryan ang moral na sentro ng kaso. Oo, ang mabait at disenteng ugali niya ay lubos na naiiba sa unos na kalaunan ay lumamon sa kanyang buhay. Sa anyo ni na Karina Cooper at ng kanyang Paramount, Houston Daker, natutuwa kami na naipagkaloob ang hustisya para kay Ryan Cooper. Sa trahedyang kwento ng love triangle, masasabi mong si Karina Cooper ay mula sa pagiging Karen ay naging mamamatay tao. Kung mahirap na para sa atin maintindihan, lalo nang imposibleng maisip kung paano mapapatawad ng kanyang mga anak si Karina at makakausad sila mula sa bangungot na siya ang lumikha.